Bakit nga ba kailangan natin ang Diyos? Why we need God? Natanong niyo po ba yun sa inyong sarili? Bakit kailangan ko ba ang Diyos? Natanong niyo po ba yun? Why we need God? Bakit nga ba tayo na dito, sumasamba sa Panginoon, nagtataas ng kamay para sa Panginoon? Bakit nga ba? Bakit tayo na dito, nagkatipon sa harapan sa bulwagang ito para sumamba sa Panginoon? Why we need God? Mahalaga pong masagot natin itong tanong na ito sa umagang ito. Otherwise, uuwi tayo na mananatiling katanungan yan sa ating kaisipan. Ayan. Bakit nga ba kailangan natin ang Diyos sa umagang ito? Andiyan na po ba kayo? Human nature, sa kalikasan nating mga tao, tayo mga tao, by nature, talaga, minsan, laging may hinahanap. Aminin man natin sa hindi, minsan, o madalas talaga, hindi tayo nakokontento. Lagi tayong may hinahanap. That's our human nature. Lagi. Mapapansin nyo yan, pag may bagong cellphone, mga ilang buwan lang, magpapalit na naman. O kapag narating na natin isang bagay, o natikman na natin isang bagay, minsan mananawa tayo, maghahanap naman tayo ng iba. Kasi nga, by nature, tayo mga tao ay talagang laging may hinahanap. Diyan po ba kayo? Tama po ba ako? Di ba? Minsan nakala natin, ito na yung makakasapat sa atin. Pero pag dumating pala yung isang bagay na sa'yo, na inaasam mo, parang feeling mo, hindi pala yan. By nature talaga, meron tayong laging hinahanap at kahit anong gawin natin, hindi mapunan yung void, yung espasyo sa ating puso. Pangalawa, by nature, tayong mga tao, naghahanap lagi ng kalayaan. Freedom. Di ba? Freedom sa pagkautang. Amen po ba? Sino po gusto makaramdam ng freedom sa utang? Sino ba walang utang dito? Taas sa kamay. At makautang naman. Pero, yun nga, basically, we always seek for freedom. Naghahanap tayo ng kalayaan sa anumang bagay na nagpapahirap sa atin. Sa pagkakasakit, sa sitwasyon na meron tayo, sa kahirapan na ating pinagdaraanan, naghahanap tayo ng solusyon doon sa mga bagay at minsan, sa kakahanap natin ng solusyon doon sa kawalan, yung kahungkugan sa ating puso, kadalasan, naliligaw tayo. At nakakalungkot na isipin, no, yung dalawang pangangailangan ng tao na yun, na hinahanap ng tao na yun, sinamantala ng mundong ito. Napakatalino ng mundo eh. Alam niya na tayo ay hindi laging makukontento. That's why this world, the system of this world offer something new. Masinin niyo, sa cellphone lang eh. Diba? Ang dami na nag-evolve na cellphone. Bakit? Kasi pilit na tinutugunan ng mundong ito. Pangangailangan natin. Actually, pinagkakitaan nila yan eh. Di ba? Minsan, yung kakulangan natin sa ating sarili, paghahanap, pilit na tinutugunan na kung ano-anong mga bagay para lang maramdaman ng tao na siya ay satisfied o napupuno yung kakulangan na yun. But at the end of the day, magkaroon man tayo ng mga bagay-bagay na yan, nakakalungkot isipin na at the end of the day, parang may kulang pa din. Naranasan ko po yan nung nawala yung aking asawa. Lately, nakatanggap ako ng trabaho, magpakain ng around 400 na tao. So, ibig sabihin yan, malaking kita. Di ba? 400 na katao, papakainin mo. At malaking kita. Totoo naman, kumita kita naman ng kahit papaano. Pero yung pala, no, kapag merong espasyo sa puso mo, kahit may material kang bagay, parang hindi na siya ganun, parang walang sense. Yung kahit may pera ka, parang may kulang eh. Wala yung asawa mo, wala kang kabahagi sa joy na nararamdaman mo dahil may lungkot. Minsan nga, pag namimili ako sa mall, dati masaya ako eh. Pero ngayon, kahit nakabili ko na yung gusto ko, pero may lungkot. Kasi merong espasyo
na nawala o kalahati ng buhay ko ay nawala dahil yung kabiyak ko ay nawala. Dito, minsan, tayong mga tao, pilit na hinahanap natin yung katugunan, yung kapupunuan ng kakulangan natin o yung espasyo na yan sa ano-ano mga bagay. Pero at the end of the day nga, pilit man natin itong punuin o hanapin sa anumang mga bagay o sino mang taong ito, at the end of the day nga, parang kulang pa rin. That's why we need God. Kasi walang anumang material na bagay ang pwedeng magpuno sa tao. Amen po ba? Walang sino man ang pwedeng magpuno sa atin maliban sa ating Panginoong Jesus. That's why we need God. Merong espasyo lagi sa puso natin na ang tanging magpupuno lang dyan ang ating Panginoong Jesus. Sa istorya po ng John chapter 4, makikita natin dyan sa istorya na yan na kung paano tinugunan o pinunan ng Panginoon yung kahugkagan o yung espasyo sa puso nitong babaeng ito. John chapter 4, verses 1. Basahin po natin yung mga susunod na talata. Makinig po kayo kung paano tinugunan ng Panginoon yung pangangailangan ng babaeng ito. John chapter 4, verses 1. Sabi po dito, nabalitaan ng mga Pariseo na lalong maraming nahihikayat at nababautismo si Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang malaman ito ni Jesus, siya ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea, kailangan sa Samaria siya magdaan. Dumating siya sa isang bayan doon at tinawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay, halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako, bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo'y hindi nahihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Tayo po'y sandaling yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na aming matutunghayan, Panginoon. Lord, mangusap kayo sa aming mga puso sa umagang ito. Hayaan nyo nga po na sa aming pakikinig na yung mga salita, mapunan yung void sa aming mga puso. Salamat po sa umagang ito. Purihin at sambahin ang iyong pangalan at tayong pangalan lamang ng anak si Jesus. Amen. Yung istorya po nating binasa ay patungkol po sa isang sitwasyon na si Jesus na kung saan ay pabalik ng Galilea at nagdesisyon si Jesus na dumaan sa Samaria. At doon nga niya nakatagpo itong babaeng ito. During that time, kung kayo po ay Hudyo o Jewish, hindi po kayo dadaan ng Samaria. Let's say ito po yung Judea, ito po yung Samaria, at ito po yung pinanggalingan ni Jesus. Kung Hudyo po kayo, isa sa pinakaayaw niyong daanan ay yung bayan ng Samaria. Kasi ayaw nyo bilang Hudyo na ma-associate o maging parte ng buhay nyo. Sa term natin, diring-diri itong mga Hudyo sa mga Samaria. Actually, may instance sa Bible na nag-o-offer na ng tulong itong Samaria na i-build yung temple sa Old Testament, pero ayaw ng mga Hudyo. Kasi ayaw nila na maging bahagi ng buhay nila itong mga Samaritans. So, kahit ng shortcut papuntang Galilea ay Samaria, dahil ayaw nga nito ng mga Hudyo, ang gagawin ng mga Hudyo during that time, iikot ng malayo. Huwag lang makadaan
sa Samaria. Ganon pong katindi yung conflict nitong Samaria, mga Samaritans ng mga Hudyo. Ayaw na ayaw nila. Pero makikita natin dito yung pagnanais ng ating Panginoong Jesucristo na dumaan sa Samaria. Bakit? Kasi alam niya na merong tao doon na merong malaking pangangailangan sa Diyos. Na kahit Hudyo si Jesus, wala siyang pakialam. Kahit sabihan ng mga taong kapwa niya, Hudyo, bakit nadahan ka dyan? Pero wala siyang pakialam. Kasi nga, alam ni Jesus na meron ng isang tao na merong malaking pangangailangan sa ating Panginoon. So he decided na dumaan sa Samaria, and then nakita niya nga itong babaeng Samaritan sa katanghaliang tapat ay umiigib ng tubig. So makikita natin dito yung kagustuhan ng Diyos na abutin itong puso nitong Samaritan na ito na kahit hindi po ayaw ng mga kultura during that time na dikitan itong taong ito, sabi niya hindi. Merong taong ito, meron ditong tao na nangangailangan ng pagkilos ng ating Panginoon. That's why pinuntahan right away, right that very moment, tinugon ng Panginoon yung pangangailangan ng babae. Anong makikita natin dito? We need God. Alam ng Diyos sa umagang ito, hindi aksidente kung bakit nandito tayo sa umagang ito. Alam ng Diyos na sa umagang ito na meron dito na merong malaking pangangailangan ang Diyos. And the good thing with our God, dahil alam niya yung pangangailangan niyan, isang prinsipyo na makikita natin sa istorya ng Samaritan woman, God pursues us. Ibig sabihin, ang Diyos sa kagustuhan niyang iparamdam yung pagmamahal niya sa atin, dahil alam niya yung pangangailangan ito ng buhay mo, ang gagawin ng Panginoon, He intentionally hahanapin ka niya. Kahit na anong kalalagayan mo sa oras na ito. Ewan po ba, nandiyan po ba kayo sa umagang ito? Sasadyain ka ng Panginoon sa umagang ito. Ano man yung kalakihan ng pangangailangan mo sa umagang ito. Pinupurso ka ng Panginoon. Ibig sabihin, hinahabol ka ng Panginoon sa umagang ito. Ate, hindi aksidente kung bakit kayo nandito. Dahil merong plano ang Diyos sa inyo sa umagang ito. Ewan mo, ate? Hindi aksidente. Tulad ng Samaritan woman na ito, hindi aksidente kung bakit niya na-meet ang Panginoon dun sa balon ni Jacob. Kasi intentionally, alam ni Jesus na malaki ang pangangailangan ng babaeng iyon sa ating Panginoon. Kaya sa kabila ng hindi magandang discrimination na nangyayari sa Samaritans at sa Jews, hindi niya ito pinansin. Sa halip, nagpatuloy siya para i-meet o tugunan yung pangangailangan ng babaeng ito. Na kung i-apply natin sa umagang yan sa ating mga buhay, na alam ng Diyos yung sitwasyon natin at ang maganda sa ating Panginoon, intentionally pupuntahan tayo ng ating Panginoon. Gagawa at gagawa ng way ang Panginoon para ma-meet tayo sa umagang ito. That's why hindi nga aksidente, hindi titigil ang Diyos. Si Jesus Christ, kahit katanghaliang tapat, actually makikita natin dito kung gaano kapursige, pwede naman sumilong muna ang ating Panginoon. Yung mga disciple niya during that time ay namili ng souvenir o namili ng pagkain sa karating bansa. Pero si Jesus, hindi niya sinayang yung oras para hindi niya makatagpo itong babaeng ito. Hinanap niya, pinilit niya na marating at maabot yung pangangailangan ng babaeng ito. Kasi nga, alam niya yung pangangailangan nitong babaeng ito. Makikita natin dito yung kalakihan ng puso ng Panginoon. Makikita natin kung paano tunutugunan ng Panginoon yung pangangailangan ng babae. That's why, sabi niya, babae, ako ay nauuhaw. During that time, yun nga, bukod dun sa
Hindi pwede makipag-usap o ayaw makipag-usap ng mga Hudyo. Kung ikaw isang Hudyo, bawal ka rin makipag-usap sa babae. Kahit asawa mo, sa public. Pero again, dahil nga gustong i-meet ng Panginoon at abutin itong babaeng ito, hindi nagmamatter sa Panginoon yung kultura, yung traditions, yung discrimination na nag-ahari during that time. Basta lang ma-meet lang ng Panginoon yung pangangailangan nitong babaeng ito. At gagawa siya ng daan para ikaw ay makakatagpo ng ating Panginoon. Whatever our motive sa umagang ito, ano po ba? Alam ko, sa puso ko, hindi aksidente kung bakit kayo nandito. Kasi ang babae, ang motibo lang naman ng babae is makainom. Pero alam ng Diyos, hindi lang yun ang pangangailangan ng babae. That's why, pinurso niya. Ibig sabihin, pinilit niyang habulin o i-chase itong babaeng ito para makatagpo, ma-meet yung pangangailangan ng babae sa mga oras niya. Pwede namang umiwas talaga ang Panginoon. Pero hindi. That's the good thing with our God. Lagi siyang umaabot, lagi siyang una nagmamahal sa atin para maramdaman natin yung kapupunan doon sa anumang kakulangan na meron tayo sa umagang ito. Yun yung ginawa ng ating Panginoon sa umagang ito. Hinabol niya, pinurso niya yung babae para mamhipo niya, maabot niya yung pangangailangan ng babae sa mga oras na yun. He intentionally looked for them. Hindi siya nagpa-intimidate dun sa judgment ng mga tao dahil gusto niya na ikaw ay maabot ng ating Panginoon. Amen po ba? Gusto ng Diyos, ang bawat isa sa atin sa umagang ito ay maabot ang pangangailangan natin. Amen po ba? It's a good thing with our God. That's why we need God. Kasi wala po pwedeng magpuno ng anumang pangangailangan natin o humipo sa atin sa umagang ito, kundi ang Diyos lamang. Otherwise, yung babae, kung hindi niya nakatagpo ang Panginoon during that time, mananatili siyang mamuhay sa hindi kagandahan. During that time, pansinin nyo, itong babaeng ito, umigib ng katanghali ang tapat. Sa panahon na yan, walang tao ang lalabas o iigib ng tubig ng mainit o matingkad na sikat ng araw. Anong oras kayo umiigib kadalasan? Umaga. At kadalasan, kapag ang umiigib yung mga babae, sila ay grupo. Siyempre, kasama na yung chismisan doon. Di ba? Pag nakapila kayo sa poso, enjoy sa chismisan doon sa pag-igib sa poso. At during that time, mapapansin nyo, itong babaeng ito ay mag-isa lang. Bakit? Bakit mag-isa lang yung babae? Dahil siya ay nahihiyang makisalamuha sa maraming tao. That's why, yun yung nakikita ng Panginoon dito sa babaeng ito. Hindi lang tubig yung pangangailangan nitong babaeng ito. Sa halip, meron pang mas malalim na needs yung babae. That's a good thing with our God. Amen mo ba? Sa paglapit natin sa Panginoon sa umagang ito, alam ko every one of us sa umagang ito ay gusto natin mapagpala ng Panginoon. Amen mo ba? Amen mo ba? Pero alam ng Diyos na hindi lang yun yung pagpapala ang kailangan natin sa umagang ito. The good thing with our God, because una, He pursues us. Pangalawa, He brings inner healing. Yung minsan kasi sa loob-loob natin, minsan tingin natin parang okay lang, pero sa loob pala tayo ay may mga sugat. Itong babaeng ito, okay na siya lang gano'n ang buhay niya. Magtago sa maraming tao, mamuhay sa kasalanan. By the way, yung babae po ay nakalima ng asawa, yung Samaritan woman. That's why siya ay nahihiya eh. Ayaw niya nang makisalamuha sa tao kasi nga, ayaw niya makarinig ng chismis. Parang tayo, di ba? Ayaw natin makarinig ng chismis. At itong babaeng ito, namuhay ng hindi kagandahan, namuhay sa dilim, namuhay isa, namuhay ng dysfunctional, sa halip na nagtatrabaho siya ng maayos, namumuhay ng maayos, hindi. Siya ay namuhay sa kahihiyan.
Yun yung nakikita ng Panginoon dito sa puso nitong babaeng ito. Hindi talaga tubig yung kailangan niya, kundi kagalingan sa kanyang kalooban. Ewan po, wala dyan po ba kayo sa umagang ito? We need God because only God can heal our inner wound. May mga sugat tayo sa loob. May mga pasakit tayong naranasan sa loob natin na kahit napakatagal na, parang feeling natin sariwang-sariwa pa. Ewan po ba? Minsan talaga bumabalik sa alaala natin eh. Pero dito sa umagang ito, tingnan natin kung gaano kaganda yung ginawa ng Panginoon dito sa babaeng ito. Hindi lang tubig, literal na tubig yung pinrovide ng Panginoon dito sa babaeng ito, kundi kagalingan sa mga sugat niya sa loob. He brings inner healing. Pinagaling niya mula sa shameness, mula sa kahihiyan, mula sa buhay na nakakulong sa isang bagay na hindi maganda. Dinala siya ng Panginoon sa isang buhay na kasiya-siya. Sabi ko nga sa inyo kanina, itong babaeng ito, walang Hudyo na gustong makipag-usap. Bukod sa, itong babaeng ito yung namumuhay sa kasalanan, bukod sa itong babaeng ito yung Samaritan, hindi nga pwedeng makipag-usap sila doon. Tanghaling tapat pa. Pero makikita natin kay Jesus, dahil merong problema yung babae sa kanyang kaloob-looban, He break the wall. Sinira niya, o hinati niya, o hinawi niya yung mga bagay na humaharang sa puso ng babae. Parang yung nararamdaman niyang shameness ay mapalitan ng isang buhay na punong-puno ng kagalakan. Sinira yun ng Panginoon. Ibig sabihin, kung walang taong kumakausap dun sa babae, hindi. Si Jesus, siya ang kakausap. Kung walang taong tumatanggap sa kanya, hindi. Si Jesus ay tatanggap sa kanya. From brokenness, mula sa pagkasira o wasak na buhay, dahil si Jesus ay pumasok o na-encounter niya ang ating Panginoon na buo yung kanyang pagkatao. Amen po ba? From brokenness to wholeness. Kasi ganun ang ginagawa ng ating Panginoon. Inaayos niya yung ating kaloob-looban. He brings inner healing. Na kahit na ang sitwasyon natin ay hindi kagandahan o meron tayong sitwasyon o pinagdaan ang hindi maganda, still, the Lord can heal that. Kaya ang Diyos, hindi nagsisino ng tao. Hindi niya tinitingnan yung ating pinagdaanan. Hindi niya sinasabing, ito napakamakasalanan mo. Ito hindi. Hindi niya tinitingnan yung kalakihan ng kasalanan ng ating nagawa. Kaya sabi ng ating Panginoon dun sa babae, ikaw umuwi ka na sa iyong asawa. Sabi nung babae, wala po akong asawa. Kinakasama ko lang yun. Kaya sabi na tama ka, kinakasama mo lang yan. So makikita natin dito kung paano pinasok ng Panginoon yung sugat ng babae. Na yung babae, maaari yung babae ay naghahanap ang tawag dito, yung validation sa kanyang pagkababae, hinanap niya sa iba. Pero dito, hindi niya natagpuan nakalima siya Pero makikita natin sa ating Panginoon kung paano niya binuo yung pagkatao ng babae na ang makakapuno lang sa atin ang Panginoon lang. Hindi kung sino. Huwag nating hanapin yung kapunuan natin sa mga bagay o sa mga tao na kapaligid sa atin, kundi hanapin natin ito sa ating Panginoon sa umaga. Kaya si Jesus, imagine this, hindi lang niya sinabing nauuhaw siya, humiram pa siya ng pangkuha ng tubig. Uminom pa siya doon sa ginagamit ng babae. The Lord Jesus, nag-extend siya ng kanyang pagmamahal. Ibig sabihin, he do extra mile para lang maabot niya yung sitwasyon ng babae. Hindi lang basta, sige, inom ako, hindi. Makikita natin dito yung paano winasak ng Panginoon yung wall para lang ma-meet at gumaling yung sugat ng puso ng
babae. That's why, kasi gusto niyang gumaling yung kaloob-looban ng babae. That's why, when this woman encounter our God, nagkaroon ng breakthrough even sa worship, sa pamamaraan ng pagsamba ng babae. Pansinin nyo, nung kinausap ng Panginoon, sabi ng babae, sinasamba namin ng Diyos dito sa balon ni Jacob. Ang sabi ng Panginoon, you can worship the Lord in spirit and in truth. When we encounter our God, isa sa ginagawa ng ating Panginoon ay nagkakaroon tayo ng breakthrough ng pagsamba. Naaalis yung wall, naaalis yung pretension sa ating mga puso, naaalis yung pagkukunwari sa ating puso, naaalis yung hindi magandang intensyon sa ating puso, sa halip na papalitan ito na isang uri ng pagsamba sa espiritu at katotohanan. That's why, yung inner healing, napakahalaga nito sa ating mga Kristiyano. In order for us to worship our God in spirit and in truth. Mangyayari lang po yan kapag nakatanggap tayo ng kagalingan mula sa ating kaloob-looban. Kung walang taong gusto makipagrelasyon dun sa babae, makikita natin dito, Jesus initiate relationship. He extend His hand. Winuksan niya yung kanyang puso dito sa babaeng ito kasi walang nagmamahal dun sa babae. Walang umiintindi. Imagine this, katanghaliang tapat umiigib ng tubig mag-isa. Walang nawasa nung panahon na yan. Kailangan maglakad ng malayo, magdala ng jar. Nakakaawa yung sitwasyon ng babae. Pero makikita natin dito kung paano nag-initiate ng relationship yung ating Panginoon dito sa babaeng ito. That's how the Lord good our God. Ine-extend niya yung kanyang kamay para sa atin, para maramdaman natin yung pagmamahal niya na may sapat na kakayanan para tayo gumaling sa mga sugat natin sa ating puso. And lastly, why we need God? Una, sabi natin, yun nga, tanging ang Diyos lang yung nagpupuno ng kakulangan natin at pinipilit niyang abutin tayo. Pinapagaling yung mga sugat natin sa ating mga puso. And then lastly, He brings us back sa purpose niya sa buhay natin. Yung babae, yung Samaritan woman, nawala na sa purpose. Akala niya ang buhay niya, mamuhay lang sa kahihiyan. Akala niya ang buhay niya ay hanggang dun lang. Pero makikita natin dito, after niyang ma-meet ang ating Panginoong Jesucristo, makikita natin, bumalik siya sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Immediately, iniwanan niya yung lagayan niya ng tubig. Napaka-importante po nun, ha? Yung lagayan ng tubig during that time. Yun ang kailangan niya, tubig. Di ba? Physically. Pero dahil alam ng babae na merong na-meet ang Panginoon sa kanyang puso, immediately, iniwanan niya yung lagayan ng kanyang tubig at bumaba at bumalik sa bayan at sinabi niya kung gaano kabuti ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pong implikasyon nito sa atin? Na every time we encounter our God, bumabalik tayo doon sa layunin ng Diyos sa atin. Yung purpose ng Diyos sa atin, itong babaeng ito, nagsisigaw na. Dati nahihiya. Baka nagtataklop pa itong babaeng ito at lumalakad sa dilim. O ayaw niyang mapansin ng ibang tao dahil sa kahihiyan. Nagtataklob ng muka. Pero this time, when he encountered God at nakatanggap ng kagalingan galing sa Panginoon, I do believe, tinanggal niya yung talok niya at tumakbong mabilis at nagsisigaw. Sinabi niya, na doon ang Messiah. Na-encounter ko ang Messiah sa balon ni Jacob. Kung dati walang naniniwala dito sa babaeng ito, pinagtatawanan siya ng maraming tao, pero dahil bumalik siya doon sa purpose ng Panginoon sa kanya, yung mga Hudyo, imagine this, yung mga mga Jewish, mga Samaritans sa kapwa niya, ay narinig yung kanyang tinig. Ano pong ginawa ng mga tao? Tumakbo at pumunta sa lugar ni Jesus.
Pinaliwalaan nila yung tinig ng babae na dati ayaw nilang marinig. Dati ayaw nilang pansinin. Pero this time, dahil itong babaeng ito lumakad doon sa kagustuhan ng Panginoon sa kanya, makita natin, bumalik yung kasiglahan ng babae. Nawala yung kahihiyan. He used her testimony para sa kalawalatian ng ating Panginoon. Kaya, kahit ano yung pinagdaanan ng isang Kristiyano, malaki mang kasalanan yan, gaano mang pagkukulang yan, once we allow the Lord na kumilos sa ating buhay, your testimony ay makikita ang kabutihan ng Diyos. Ito babaeng ito, sabi ko nga sa inyo, kung dati walang nakikinig sa kanya, pero hindi. Yung mga tao sa lugar ng Samaria, narinig. Yung tinig ng babae at sila ay, actually, yung mga tao ay nagkaroon ng matinding uhaw din. Ano sabi nila kay Jesus? Panginoon, manatili pa kayo ng 2 araw dito. Tumagal pa sana kayo sa lugar namin. So, mapapansin natin dito, no? Kapag ang isang tao ay na-encounter ang ating Panginoon, unang mararamdaman niya ay matinding pagkauhaw. Thirst. Sabi ng isang author, ang uhaw daw ang isang pinakamatinding malakas mag-control sa isang tao. Hindi makakatagal ang isang tao na hindi uminom ng tubig. Pwede pang hindi kumain. Pero uminom ng tubig, may discomfort siyang mararamdaman. At hindi po pwedeng hindi siya makainom. At itong babaeng ito, naramdaman niya, siya inauhaw sa Panginoon at hinayaan niya, punuin siya ng Panginoon. Dahil punong-puno yung kanyang puso, tumakbo siya. At itong mga taong ito, nahawa sa pagkauhaw at hinanap ang ating Panginoon at sabi, manatili pa kayo ng matagal. 2 days na natili ang Panginoon sa lugar na yon. Kasi naramdaman, ako 100% I do believe, napunan ng ating Panginoon yung kahungkagan sa puso ng mga tao sa lugar na yon. At ang isang taong kapag puno ng pagmamahal ng Diyos, na puno ng ating Panginoon, yung puso niya hindi titigil para hindi dumaloy din yung pagpapala ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Hindi nahiya eh. Hindi na nahiya yung babae. Hindi na siya yung dating kimi. Hindi na siya yung dating punong-puno ng guilt. Sa halip, nakaramdam siya ng freedom. Now, ito yung ino-offer sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Why we need God? Kasi, ang Diyos lang yung magpupuno sa atin. Hanapin man natin sa iba yan, hindi natin makatatagpuan. Hanapin man natin sa iba, pero hindi. Pero ang Diyos lang ang tanging magpupuno sa babaeng. Katulad na nangyari doon sa babae. Naalala ko yung sabi ni Solomon sa kanyang sinulat sa Ecclesiastes. Sabi ni Solomon, isang taong namuhay ng matalino, isang taong namuhay na punong-puno ng kapangyarihan dahil siya isang hari at maraming kayamanan. Pero sabi niya, sa Ecclesiastes, chapter 12, walang kabuluhan, walang kabuluhan. Magkamal man tayo ng maraming pera, sabi niya, ma-achieve man natin itong mga bagay nito, sabi niya, walang kabuluhan. Kasi para kay Solomon, hindi yun ang magpupuno sa kanya. Ang sabi niya, Ecclesiastes chapter 12, basahin po natin yun para mas maliwanag sa atin. Ecclesiastes chapter 12. Ay, luray-luray na yung Bible ko. Si Solomon po ay isang taong namuhay ng karanyaan, namuhay ng talagang makita natin na kung
kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, kung paano niya sabi niya sa verse 8 ng chapter 12, sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay tinuro niya sa mga tao, pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan, sinubok kung ito'y totoo. Pinipili niya mga salitang nagdudulot ng kasiyahan at isinusulat ng katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis sa tulad ng tungkod ng pantaboy sa kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala nito. Hindi matitigil sa paggawa ng iba't ibang aklat. Ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Yung konklusyon ni Solomon, sabi niya, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So makikita natin dito sa buhay ni Solomon, ano po? Sabi niya, walang kabuluhan ang lahat. Hindi naman masamang maghangad ng mga material na bagay o relasyon. Pero higit sa lahat, hayaan mo muna nating punuin tayo ng Diyos. Hayaan niyo muna na ang Diyos yung manguna sa'yo so that makatagpo natin yung nais ng Diyos para sa atin. Hindi masamang mag-business. Hindi masamang maghanap ng relasyon. Pero hanapin natin ang kasapatan natin muna sa Diyos. At hayaan natin ang Diyos ang magbigay sa atin ng mga bagay-bagay na to. Ay minsan kaya tayo napapagod kasi tayo yung naghahanap. We try to feel tayo mismo ang nagpupuno doon sa kakulangan. Kaya minsan, frustration. Pero if we allow the Lord na magpuno doon sa mga kakulangan na yan, tulad nitong babaeng ito, babalik tayo doon sa purpose ng Diyos sa atin. Nasabi ng Solomon, pagkatakot sa Diyos. Basically, ang sinasabi ng Solomon, nasa Diyos ang kapunuan natin.